Magandang umaga po sa inyo mga kapanalig. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Father Roy Billen at noon pong nakaraang 2 buwan na rin po, ako po ay naging tagapagmana. Tagapagmana. May ganun. Ako po ang nanatalaga po ng mahal na kardinal para po humalili kay Father Anton Pascual para po maging Pangulo po ng Radio Veritas. And hopefully po sa inyo pong tulong, sa inyo pong suporta, patuloy pong lumago ang ating pong kapanalig community. And of course, amen. At saka po yung mission po ng mga kapanalig. Alam niyo po, si Sister Apple, yung atin pong nag-organize, Apple, kaway-kaway kang Apple, no? Siya po ay aking madalas na kausap ngayong mga araw na ito para mag-update lang po sa akin. And of course, ito pong halos na lahat ng ito ay mga kinausap ko po sila para lang mangumusta. Kumusta ba ang mga kapanalig? And I'm very happy po sa inyong mga feedback na namang nai-inspire po kayo sa atin pong gawain. Pero ang hilingin ko lang po mga kapanalig, tuloy-tuloy po yung inyong suporta. Kasi po, hindi lang po yung tungkol pala sa na-discover ko po, no? Higit po sa atin pong suportang, of course, yung 846 nating mga pledge, na-discover ko po, marami po sa ating mga kapanalig ang kailangan po ng suporta. At alam niyo po yung mga simpleng tawag ng ating kapanalig, para bang bumubuhay ng dugo. No? Hay, salamat, may nakaalala sa akin. No? Ako'y natutuwa, kayo po'y nakapunta po sa ating pong istasyon. Pero alam po nating lahat, may mga kapanalig tayo na minsan, nag-iisa po sa bahay. Siguro may mga kakilala kayo o tapos narinig ng kwento. Kaya po, itong kapanalig po natin, ang ginagawa po nila, matawag po sila at makarinig po ng tinig ng mga kapanalig coordinators na po ay nai-inspire. At yan po ay nagawa nila, of course, sa suporta po nating lahat. No? Kaya aasahan po namin, sana huwag kayong mapagod sumuporta. Again, hindi lang po tungkol sa atin pong 846 na pledge. No? Of course, yan po yung ating, in a way, external, panglabas na ekspresyon ng ating pagsuporta. Pero higit po riyan, yung atin pong presensya. Gaya po ngayong umagang ito, kayo po ay sumusuporta po sa atin pong gawain dito po sa Radio Veritas. Muli po, bago pa lang ako magsimula ng akin pong pagninilay at pagbati ng Happy Kapanalig Day, maraming salamat po sa inyo pong suporta mga kapanalig. Maniwala kahit sa hindi, may mga tao pong dahil po sa inyong suporta, abot-abot po yung pag-asa. Ngayong taon pong ito ay Year of Hope. Minsan pag kayo po ay medyo yung mga taong mahal mo nakalimutan ka, pag may mga taong nakakakala sa'yo, yung pag-asa mo, buhay na buhay. Kaya po itong mga kapanalig pong ito, at hindi palakpakan sa kanila pong ginagawa pong pangungumusta sa atin pong lahat. At hindi ko po alam kung kita po ninyo yung ginawa po ni Father na simple pong presentasyon, pero sana po ito'y makatulong po sa inyo. So, unang-una, brother, yung atin pong, ito po yung na-assign sa akin ni Apple. Sabi niya, Father, pag hindi yan, huwag ka nang mag-talk. Ito po yung naibigay ni Apple, magpakumbaba at maglingkod tulad ni Jesus. Pero sa akin pong sarili pong salita, hayaan niyo po, I'd like to summarize this. Dito po sa salitang ito, kababaang loob. Of course, ang ating Panginoong Kristo, yung buong pagkatao niya, kababaang loob. Sa mga hindi po gawin nakakita, hindi bali, babasahin ko po ito sa inyo, no? So, ang topic ko po ngayon pong hapon, ang oras na ba? Ngayong umagang ito, ay tungkol po sa kababaang loob, which tayong mga kapanalig at tayong mga tao, napaka-importante po ngayon. Sige nga po, next slide po, brother. No? Uso pa ba ang magpakumbaba? Uso, no? Alam po ninyo ako po ay, apart from me being Pangulo po ng Radio Veritas, siguro po alam niyo na ako po ay naka-assign ngayon sa isa pong parokya sa Makati at sa Sacred Heart, no? Sa Sacred Heart. At sa Sacred Heart po, alam niyo naman, kami po ang simbahan sa gitna po ng Central Business District ng Makati. At doon po, yung mga tao ay talaga namang nakapustura. Pag magsisimba, nakakurbata, nakabarong, no? Talaga yung pinakamagaganda po mga forma. Minsan, ako'y natutuwa kasi pag nagbigay ako ng komunyon, nakita ko po yung isa po sa mga nagsisimba sa amin. Ako, daming alaha. Sabi ko, buti natatas pa yung kamay nito. No? Pag katawan ni Chris, parang puro bakal po yung braso. Eh, puti natataas na pa yung kamay niya. Kasi nga, alam mo namang may mga may kaya. No? Mga may kaya po. Pero minsan, ito po yung tanong na sa lugar na ganoon,
At sa panahong ito, minsan ang tanong, uso pa ba ang pagpapakumbaba? Kasi hindi po ba, may mga tao sabihin sa akin, Father, dapat unang pasok pa lang, maangas ka na. Ang datingan, alam mo yung hindi ka mamaliitin. At pag unang tingin sa iyo, sukatin ka nila, aba, may sinasabi to. Sabi nga, first impressions last. Sabi nila, kaya, may tanong po, Father, yung pagpapakumbaba, dapat medyo ingat tayo dyan. May nagsabi po sa akin, kasi dapat malakas ang dating. Yan daw po ang dating, ang trend ngayon. Dapat malakas ang dating para, sige nga brother, no? Next slide po. At dapat po, ipakita mo ang galing mo. Ikaw ay mayroong sinasabi. At pag ikaw ay magaling, hindi pwedeng tatahi-tahimik ka. Kasi, pag magaling ka, aba, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. May respeto sa iyo. And for some of us, even, ang sabihin, kailangan ipakita mo magaling ka, mataas ka, para igagalang ka, matakot sa iyo. Huwag kang mamaliitin. Kaya kailangan may angas. Kaya minsan, ngayong panahong ito, especially po sa mga anak, apo po ninyo, minsan, yung pagpapakumbaba, parang hindi uso. Huwag kayo magulat minsan sa mga anak, apo ninyo, pagkatrabaho po sa mga kumpanya, parang minsan, parang umuwi, parang lumig bigla. Lumig. Bakit? Humangin. Mahangin na yung anak ko. Mahangin na. Kasi, mayabang na. Pag nakapag-trabaho sa Makati, sa BGC, sa Quezon City, parang nag-iiba. Kasi ang akala po nila, yung pagpapakumbaba, hindi na gaano yung uso ngayon. Next slide mo, brother. Hayaan niyo pong yung pagnilay po ngayong araw na ito, akin pong simulan sa pagbasa po ng isang ebanghelyo. Ito po yung bahagi ng ebanghelyo kahapon na tamang-tama, no? Sa temang ito. No? Ito po ay mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo. So babasahin ko na lang po. Maaari bang tatayo tayong lahat at ipapapahayag ko po sa inyo ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Nangyari na nang si Jesus ay nakaupo sa pagkainan ng bahay, narito dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y umupo upang kumain kasama niya at ang kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit ang guro ninyo ay kumakain kasalo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Humayo kayo at pag-aralan ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ang hain, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tayo po'y magsiupo at ating pong ituloy ang ating pagninilay. No? So ito pong ebanghelyong ito ay kahapon. Siguro po may mga nagsimaba kahapon sa inyo. Matanong yan. Wow, talaga naman ang ating mga sister pag magsisimba kayo, pag-pray nyo yung mga pare, mga pasaway na pare. No? At yung mga pare, of course, nagusumikap din pong maging babuti. No? Of course, bawat pare naman po may mga bit-bit din. No? Minsan pagod din yung mga pare. Gaya kahapon, First Friday. Hulaan nyo, nakailang misa ako kahapon. Nakalima ako, sister. Ako'y mahilo-hilo kahapon. Sumayin nyo ang Panginoon. Magam-magam na ako. Nakalima ako kahapon. Ano? Kasi nga naman sa Makati po, may mga opisina. No? Pero po, kahit napagod, nakakatuwa. Kasi po yung mga tao sa opisina, may panahon para sa Diyos. Kahit po yung pare pagod, pero nakakatuwang isipin na kahit na ang daming ginagawa sa opisina, may times nang na-allocate para manalangin po
makapagsimba. Kaya kahit papaano, sige na lang, kahit nakalimang misa na ako, kahit langong-lango na ako sa dugo ni Kristo, sige na lang, para po yung mga tao ay makatanggap po ng mabuting balita at ng katawan at dugo ni Kristo. Pero, bago po magtuloy dyan, alam po ba ninyo na, siguro, matanong ko po, sino po ang mga may apo dito na nag-aaral? Tapos pong kamay, mga apo. Mga nanay na may mga anak na nag-aaral. Meron pa po, no? Nag-aaral pa. Alam po ninyo, back to school na, hindi po ba? No? Kaya yung mga nanay, lolo, lola, tatay, busy na, no? Maagang gumigising, naghahanda po ng pagkain ng almusal, no? At siyempre, ihahatid sa eskwelahan, no? Kailangan po, may iban sa atin, bago mag-opisina o magtrabaho, kailangan mo ng yung mga bata po ay maayos. Kaya, busy po sila. Pero alam niyo, pagpasukan, kayo mga pari, busy rin po. Ewan ko kung alam ninyo, no? Alam yung mga pari sa parokya, pagpasukan na, busy na naman kami. Ang dahilan, pag umpisa ng pasukan, nariyan naman, yung mga bata, yung mga grade 3, grade 4, inihahanda namin sa First Communion. Yung mga grade 7, grade 6, inihanda sa Kumpil. Kumpil sister, kinukumpil. At bago yan mag-First Communion at mag-kumpil, kailangan yung pinapakumpisal. Para yung mga bata, yung grasya ng Diyos, matanggap po nila. At dahil nga mga bata po ito, lahat na lang ng uri ng marinig mong kumpisal, marinig mo sa kanila, no? Di ba, sige nga, pag mangungumpisal kayo, sinasabi, di ba, bendisyonan mo ako, Padre, ako po'y nagkasala. Ang aking huling kumpisal ay, di ba, ganun po. Tapos, ito po ang aking mga kasalanan. Minsan po yung bata, sabi sa akin, indeksyonan niyo ako, Padre. Sabi ko, ano daw? Sabi ko, indeksyonan daw ako siya. Ba't kita i-inject? Hindi po ako doktor. Hindi po ako nurse. Indeksyonan ko raw siya. Sabi ko, ano bang sinasabi mo? Sabi ko, loko-loko yung katikista nito, ha? Baka kung ano natuturo ng katikista. Baka may katikista nito, ha? Mga katikista, kung ano natuturo niyo sa mga estudyante, ha? At itong batang ito, bukod sa mga nagkumpisal, minsan po may isang bata, no? Maniwala kahit sa hindi, minsan, pag ang mga bata nangungumpisal, may mga pagkakataon, yung pari, sasabihin namin, hindi ka maaring napatawad ng Diyos. Hello? Grabe naman. Father, bata pa yan eh. Hindi ka agad napatawad ng Diyos. Akala ko nga po, one time, sister, brother, no? Brother, alam mo, may kwento ko sa'yo, no? One time, meron po akong bata, grade 4, grade 5, nangumpisal kay Father. Ang sabi sa akin ito, sabi, Father, nagkasala po ako. Anong yung nagawang pagkakasala? Tanong ko sa bata, sabi sa akin, Father, nag-adultery po ako. Sabi ko, ako pawisan bigla. Sabi ko, grade 5. Sabi ko, ang sabi adultery, kung di nyo adultery, no? Adultery, ito po ay, pag may asawa ka, nangangalunya ka, may iba kang relasyon. O, yung may karelasyon, may asawa. No? Ang tawag niya, pangangalunya. Adultery po yan sa English. Itong batang ito, grade 5, sabi ko, ano ka, may asawa? Parang nagawang adultery? O, baka yung karelasyon mo, teacher mo, ano ba? Pero, ako po'y chill. Sabi ko, anong ibig mo sabihin adultery? Sabi sa akin ng bata, kasi Father, sumasagot na ako sa mga adults. Sabi ko, buti na lang. Sabi ko, ako'y kinabahan. Sabi ko, anong adultery ba? Sinasabi ng bata ito, buti pala akala niya adultery ay walang galang sa mga adults. Yeah. Sabi ko, okay na, sige. Pero hindi po yun yung mabigat na pagkakasala kung saan po yung mga bata, minsan sabihin ni Father, hindi ka mapatawad ng Diyos. Ano yung mga okasyon na si Father sasabihin sa bata o kahit po kayo sa atin na hindi tayo maaaring mapatawad ng Diyos? Father, di ba sabi sa Bible, lahat mapatawad ng Diyos. Ang Diyos mahabagin, maawain. Bakit masabing may hindi mapatawad ang Diyos? Dalawang dahilan. Una po, yung batang ito, pagpasok dun sa kumpisalan, umupo, nagdekwatro. Sabi sa akin, Father, wala namang kasalanan eh. Paano ka mapatawad ng Diyos? Unang-una, hindi ka man umaamin. Huh? So, minsan, tayo po'y humihingi ng tawad, pero tayo ay
nagdidepensa pa, no? Kasi father no? Parang iyong ipinaglalaban pa, yung nagawang mali. Okay na yun. Huwag mong ipaglaban. Umamin ka lang. Yun lang po ang minimum na hinihingi sa kumpisal. Hindi mo kailangang sabihin, kasi father, ito po yung nangyari. Naku, hindi mo kailangang pahabain yung kwento. Ang hinihingi lang, umamin ka, nagkasala ka, mapatawad ka. Yung batang ito, magpasok pa lang, wala naman akong pagkakasala, father So yun yung unang dahilan. Yung pangalawang dahilan na ito, matapos na hindi umamin, sabi sa akin, father, pero may alam ako, may classmate ako, ito ginawa. Lalong dito mapatawad kasi hindi mo naman yung kasalanan. Yan ay kasalanan ng iyong kaklase. Mga mami, kay father minsan, yung mga nanay, kinukumpisal yung pagkakasala ng mga anak nila. Yung mga asawa, kinukumpisal yung pagkakasala ng asawa nila. Hindi ko kayo mga patawad po noon. Dalawang bagay para kayo po ay humingi ng tawad. Una, umaamin ka. Pangalawa, hindi ka nagtuturo. At ito po ang naging pong pagkakasala po ng mga Pariseyo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kahapon, yung doktor ay naparito para po yung mga may sakit, yung pagalingin. Pag malusog ka, wala magagawa ang Diyos sa iyo. Okay ka naman Pero po, tayo, hanggat hindi umaamin may sakit, mga tatay, mga lolo, yan po yung mga lalaki, yan po yung problema. Ayaw umamin, minaramdaman na. Hindi, okay ako. Pero may naramdaman na pala. Mga tatay, madalas yan po yung ating pong kalagayan. Kahit mga nanay, mga lola, para lang huwag nang mag-alala yung mga anak. Naku, ayaw umamin. Pero paano ka matutulungan pag hindi ka umaamin? In the same way, paano ka mapatawad kung hindi ka po umaamin? Ang una pong hakbang sa awa ng Diyos, nagpapakumbaba. Ang unang hakbang para po ikaw ay mapatawad, nagpapakumbaba. Tanong, Father, bakit ba kailangang humingi ng tawad? Ano ang magagawa sa akin yan? Ano kung di ako patawarin ng Diyos? Ano? Tanong ko po sa inyo, ano kung hindi ako mangumpisal, Father? Ano naman? Marami ang tao gumagawa niyan ngayon Usong-uso yan ngayon. Yung mga ganyang maling bagay. Minsan pa nga, nasa TV pa yan Para bang normal na yan, Father? Bakit pa kailangan humingi ng tawad? Ba't pa kailangan ikumpisal yan? Ano po ang sagot? Tayo po, pag nagsisimba, ngayon po, mamaya, may misa po tayo. Bakit ka nagsisimba? Ang dahilan, sana, para of course, magbigay lula natin sa Diyos, pasalamat, pero, syempre, humingi ng tulong sa Diyos. Amen po ba? Amen. Matanong ko po, sino po dito may pangangailangang tulong mula sa Diyos? Taas po ang kamay. Lahat po tayo. Kung kayo po ay may pangangailangan, ibig sabihin, pag kayo po ay lumalapit sa misa, katunayan po, di ba? Pag tayo dumadaki ating ginagawa, madalas, dati po, yung ating palad nakataas at nakabukas kasi gusto mong humingi at tumanggap. Di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Ikaw po ay may kailangan. Ang tanong po ay ito, maraming tao humihingi, pero mayroon bang espasyo sa buhay mo? Tandaan po ninyo, ang sabi nila sa science, matter occupies space. Pero po, alam nyo ba, sin occupies space. Pag may pagkakasala tayo, pansinin po ninyo, hindi mo makalimutan. Pag may taong nakasakit sa iyo, hindi mo makalimutan. Yung oras mo, yung lakas mo, ino-occupy niya. Yung bigat ng loob mo, ramdam mo kasi yung pagkakasalang ginawa mo o ginawa sa iyo, nariyan sa puso mo, mabigat. At can you imagine, ano kaya pong mangyayari sa puso mo kung yan ay punong-puno na ng galit, ng tampo, ng pagkakasala. Tapos, ikaw ay hihingi ng biyaya sa Diyos. Ang tanong, may lugar ba? Punong-puno ka na. And yet, ikaw ay hihingi pa. Sa Diyos, wala pong issue. Kasi I always tell people, ating pag-inilay, ano man pong ibigay ng Diyos, wala pong nawawala sa Kanya. Madalas po yung tayong mga tao, pag may maungutang sa'yo,
pautang naman ako. Kahit 5,000 lang. 5,000? Grabe ka naman. Paano naman ako? No? Kinakabahan ka pag malaking utang sa'yo kasi alam mo, kailangan mo din. Ang Diyos, pag humingi ka sa Kanya, walang nawawala sa Diyos. Kasi nga, nung likha ng Diyos ang lahat ng bagay, galing sa wala. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang Kanyang ginawa, hindi po siya naglagari. Hindi po yan kumuha ng buhangin at nagsimento ng hollow blocks. Walang effort ang Diyos. Ang sabi niya, magkaroon ng lupa. Magkaroon ng langit, ng buwan, ng tala, ng araw. Magkaroon ng mga hayop. Yung salita ng Diyos lang po ang Kanyang puhunan. Makapangyarihan ang Kanyang salita. Amen po ba? Kaya pag sinabing, gagaling, gumagaling po yung mga tao. Makalakad ka. Si Jesus naging tao, yung Diyos nagkatawang tao, yung Kanyang salita makapangyarihan. Kaya po, pag ang Diyos nagbigay, walang nawawala sa Kanya. Tayo mga tao, pag may magbigay ka, kinakabahan ka kasi may mawawala sa iyo. At masama niyan, baka hindi magbayad. Pag maningil ka, yun pa yung galit. Di ba? Pag maningil ka na, sister, baka pwedeng masingil ko yung utang. Ba't ka naniningil? No? Diba? Sabi, may magbayad ako sa'yo, wag muna ngayon. No? Ikaw pa yung masama. No? May mga ganang pag nangungutang. No? Ibig sabihin po, pag ikaw ay humingi sa Diyos, walang nawawala sa iyo. At wala pong nawawala sa Kanya. Kung kaya walang issue, pag manalangin ka sa Kanya, bibigyan ka niya. Amen. Pero ang tanong, makakatanggap ka ba? Maraming tao hanggang ngayon nagpipray, Father, ang tagal ko na nagpipray kay Lord. Ang dami ko ng pinagnobinahan. No? Nag-Sacred Heart na nga ako, nag-Divine Mercy na ako, St. Anthony, lahat ng nobina. Our Lady of Veritas, lahat ginawa ko na. Bakit wala pa din? Ang sagot, baka lang mga sister, brother, baka walang espasyo. Baka yung galit, nariyan. Yung pagkakasala, nariyan. Yung sama ng loob, nariyan. Yung inggit, nariyan. Yung paghihiganti, nariyan. Ibig sabihin, may ibang pumuno sa puso mo. Pag puno, makakatanggap ba o hindi? Hindi. Tapos magkatanong ka, Lord, bakit wala pa yung grasya? Akala ko ba mabait ka sa amin? Yan po ang dahilan kung bakit po hinihingi tayo, no? Pag mahal na araw, pag papasko, sabi, mumpisal tayo. Kasi po yung time ng mahal na araw at Pasko, ito po yung mga panahon na bumubuhos ang biyaya. Pero maraming biyaya na sayang. Kasi punong-puno tayo ng mga bagay na hindi mahalaga. Subukan niyo po ito mga brother, mga sister. Pag one time, may pangangailangan kayo na, Lord, sana bigay mo sa akin. Subukan niyo po ito. Kung yung pangangailangan mo ay, totoo naman, kailangan mo talaga, hindi naman luho. Pag mag-pray ka, subukan mo, mangumpisal ka muna. Subukan po ninyo. Make space sa buhay po natin. Nang sa gayon po, yung biyayang hinihingi mo, makapasok. At ang masama pa ito, yung puso ay puno na nga, mayabang pa. Sabi nyo, buhay ko to. Pakialam ninyo. Di ba? Pag may mga, mga bata, kayo pag minsan yung mga, nagtuturo ako sa mga youth, no? Magtuturo ako ng mga bata, no? Father, dito ako masaya eh. Dito ako masaya. Father, huwag na akong pakialam, buhay ko to. Kaya, alam mo, totoo ako, dito akong 3. Maaari bang ating plapakan po yung mga bata po dito? Ating plapakan naman yung mga bata. Plapakan nyo naman yung mga bata dito, kayo naman, ano? Ito, bata ka pa ba? Mga bata. Batang isip lang po yan. Di totoo yan. Nagpapanggap lang po itong taong ito. Hindi po. Marami pong mga bata ayaw sa simbahan. Ang dahilan, pag may simbahan, nako, makikialam na naman yan. Yung mga turo tungkol sa mabuting balita, ipapilit na naman sa amin yan. Okay, nakakalungkot mong sabihin, pero hindi naman sa pakikialam, pero kailangan magpaalaala. Trabaho ng mga pari at mga matanda po yan. Minsan, kahit ayaw makinig ng mga magulang, sa inyo ng mga magulang, huwag kayong susawa. Ano po? Bakit? I always remind, mga nanay, tatay, lola, may mga time na yung apo ninyo, yung anak ninyo, parang ayaw makinig.
ang obligasyon ninyo ay magpaalaala, magturo. Ang tawag dyan, nagtatanim ng mabuti. Maaaring ngayon, pagpaalam mo parang, Father, sayang yung oras ko. Ayaw makinig sa akin. Ang dami ko nang sinabi. Nako, mga talikod lang, parang wala naririnig. Cellphone ng cellphone. Pero huwag kayong mag-alala. Ito mga batang ito, kaming mga bata, maaaring hindi po kami makinig mukha. Maniwala kahit sa hindi. Ang narinig na, ay narinig na. Hindi mo rin may aalis sa utak ng tao. Maaring ngayon, hindi kayo maniwala sa iyo, pero mamaya pagtulog ko, yung inyong sinabi, babagabagin kami niyan. Yung inyong sinabi, bukas makalawa, ayan na, parang nahihimas-masan ako . At may mga araw, kaming mga bata, sabihin namin, tama si mama. Tama si lola. Tama si lolo. Maaring ngayon, dito, hindi kayo mag-react. Sa cellphone lang ako. Pero dahil nagtanim po kayo ng mabuti, tutubo po yan. Amen. Huwag kayong panghinaan ng loob sa mga kabataan. Ang kailangan lang po, magtanim ng mabuti sa kanila, Diyos po ang bahalang magpatubo. Kailangan lang, ipapanalangin din ninyo mga kabataan. Ang masama po ito, may mga magulang sabihin, Father, grabe, ibang-iba yung mga bata ngayon. Ibang-iba. Pangit na ugali, walang takot, bastos. I always tell them, Sister, alam mo, totoo yan. Ibang-iba mga bata ngayon. Kasi, ibang-ibang mga magulang ngayon. Wala pong bata ang nangarap na balang araw paglaki ko akong pinakamagaling magsinungaling. Walang bata nangarap ng ganoon. Balang araw paglaki ko akong pinakamagaling magmura. Wala po. Yung bata lumalaki at gustong gayahin kung ano yung nakita at narinig niya. Sa kanya, walang tama o mali pa eh. Ang tama sa kanya, kung ano yung ginagawa ni Papa. Gagayahin ko yan. Kung ano yung ginagawa ni Mama. Kung si Mama ang aga-aga palang chismosa na, gagayahin yan. Wala pong batang nangarap maging masamang tao. Ang bata, liligaw ng landas sa halimbawa, turo o palaala ng mga magulang lolo at lola. Kung wala kayong pinalaala sa kanila, wala silang maalaala. Sabi nga huwag kang aasa ng bunga sa bagay na di mo tinanim. Wala ka namang tinanim tapos mag-aasa ka ng bunga. Aasa ka ng bunga kasi may tinanim ka. Ang kabataan, umaasa po ng bunga, of course, pagtatanim po sa atin, sa gayon, mamunga po sila. Iba ang mga kabataan ngayon kasi iba ang mga magulang. Kung ano po ang mga kabataan ngayon, tayo mga nakakatanda, yun po yung nakita po nila. Father, hindi naman kami yan Yung YouTube yan, tsaka Facebook. Ang tanong, sino ang nabigay ng cellphone? Sinong bumili ng load? Ano ang inyong pinayag sa mga anak ninyo? Katunayan, kayo na, bago po ako bumaba, ako po yung babasa po ng news kanina. Kasi everyday po bilang taga-Veritas po ako po ay sa news, no? Kailangan ko pong ma-update sa akin. Yung Dutch government po sa Netherlands, meron silang ginawa ngayon, no? Sa eskwelahan ngayon, bawal na po ang cellphone. Sa Dutch, sa Netherlands. At sabi nila, sa pag-aaral, tumaas po yung porsyento ng focus ng mga kabataan ngayon doon. Mas nakapag-aral po sa... Baka matakot kayo, Father, turuan yung mga magulang namin, bakit tago yung mga... Hindi, no? All I'm saying, tamang paggamit ng mga bagay. Tamang paggamit ng mga bagay. At yan po ay gagawin nila sa turo at halimbawa ng mga magulang. Huwag sabihin sa mga apo ninyo, anak ninyo, ay, cellphone. Pero yung mga apo, kitang-kita yung kanyang lola, alas 12 ng gabi, naglalaro pa ng kanyang cellphone. Magaling magturo, pero yung mga magulang, mga apo, mga lolo-lola, nako, babad sa cellphone. At ang galing pang mag-TikTok. Iba din si nanay. Si nanay, gumaganyan-ganyan si nanay sa TikTok. Yung mga anak, lumuyuko na lang Sabi, talo pa yung kanyang anak, mag-TikTok. Kaya po, sa huli, huwag po kayong panghinaan ng loob sa mga kabataan. No? Pero ang gagawin lang po ninyo, palagi,
magtatanim ng mabuti. Kaya po, yun po yung akin pong halimbawa sa inyo. No? Yung kababaang loob ay unang-unang kita po sa inyo. Mga magulang, ninong at ninang. Oh, mga magulang, ninong at ninang. Ano? Parang may mga inaanak mo ba rito? Sino may mga inaanak mo dito? Ilan na inaanak mo, brother? Mukhang naka-50 ka na. Ang ninang ng bayan. Ang mga ninang ng bayan. Paramihan po. Pero po, ayun po yung sinasabi sa atin. No? Minsan po, tayo pong mga nakakatanda, no? Yan po yung atin pong hindi ginagawa. We expect so much sa mga kabataan. Pero po yung same expectation, same standard, hindi po ina-apply sa ating sarili. Ano ang asahan mo sa kabataan na tumitingin lang sa atin? Kaya po, ang unang-unang hakbang para po tayo tumanggap ng biyaya, nagpapakumbaba. Kasi nga, ang tanong, kahit anong dasal mo, kung walang espasyo, walang makakapasok. Yun po yung una, no? Yun pong kababaang loob. Sige nga, brother, no? Kaya po, ang halimbawa ng ating Panginoon, ito po yung word na, ewan ko kung basa po ninyo, no? Pagsabi nga po ito, kenosis. Okay? Kenosis. Hindi po yan ano yan, Father? Anong gamot yan, no? Okay. Alam ko, marami na kayong gamot na iniinom. Hindi po dagdag di Father, no? Kenosis po, ito po ang halimbawa ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin po yan ay self-emptying. Pagsabi nga po, kenosis. Kenosis. Hindi yan biogesic. Hindi po yan gano'n, ano? Iba po yan. Kenosis, ang Panginoong Kristo, Diyos po siya. Magugulat ka. Yung Diyos, iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos at naging tao. Doon pa lang, can you imagine, yung kanyang ginawang self-emptying. Kung ano yung mayroon siya, iniwan niya, binitiwan niya, at hindi pa natapos doon. Matapos maging tao, imagine, yung Diyos naging tao, sana man lang naging siyang hari. Naging anak ng karpintero. Pangkaraniwang tao. Hindi mo lang scholar, hindi mo lang prinsipe. Anak ng karpintero. Again, even po yung dangal ng mga tao kanyang iniwan. Simpleng tao. Again, hindi po natapos doon. Ang taong ito, ang karpenterong ito, pinatay bilang isang kriminal. Even po yung kanyang dangal, tinanggal sa kanya. Pinatay bilang isang magnanakaw. Parang isang magnanakaw, no? Ang mga katabi niya, mga magnanakaw. Kitang-kita nyo, wala na si Kristo. Kaya minsan tayo mga tao, ang ating paramdam, Lord, inaapi mo ako, naku, niwala ka sa akin. Mas inapi ang Diyos sa atin. Kung feeling mo, Lord, hindi mo naunawaan na naramdaman ko, ang sakit na. Maniwala ka. Alam ng Diyos yan. Nararamdaman ng Diyos yan. Kung may mga taong galit sa iyo, may mga sumuntok sa Diyos, kay Jesus. May mga taong nagmura sa iyo, may mga taong nagmura at dumura kay Kristo. Kung may mga taong lumait sa iyo, may mga taong pumako sa krus kay Kristo. Kung feeling mo, ikaw na ang pinakapi, hindi mo pa naranasan ang ginawa sa Diyos, kay Kristo. Kaya you can never say, Lord, hindi mo ako maunawaan Kasi palibasa, Diyos ka Hindi po. Ang Diyos, nagkatawang tao para tayo po ay kanyang makasama. Yung lahat ng inyong naranasan, alam ng Diyos. Dahil po sa kanyang kenosis. Kahit sa mga kabataan, yung mga na-heartbroken sa inyo, mga na-heartbroken mga kabataan dyan, even that, pag may time na mga kabataan, no? Tayo mga kabataan, pag Alex, no? Pag si Brian, kayo, sila, lahat kayo ay parang na-heartbroken kayo. Ayoko nang mabuhay. mga pansin ng mga na-heartbroken, ayoko na. Maniwala po kayo, alam ng Diyos ang pinagdaanan ninyo. Ang kailangan nyo pong gawin, minsan ang sarap pong ng pakiramdam na yung taong kausap mo, naunawaan ka, di ba? Mga, mga tatay, mga kainuman ninyo. Oo nga naramdaman ko yan pare, mga nagiinuman. Nakaka-relate sa iyo. Ano man po yung hirap daanin ninyo, alam po ng Diyos yan. Bakit? Ang Diyos po nagpakumbaba. Nakarelate sa atin. Kaya ang tawag ay
kenosis. Next slide, brother. No? Kung kaya po, yung Diyos sa kanya pong self-emptying, mga brothers and sisters, meron pong puwang ang kaligtasan natin. Kung hindi po ang Diyos nagkatawang tao, wala pong puwang ang kaligtasan. Siguro, mga sister, brother, magtatanong kay Father, Father, oo nga, no? Tingnan nyo nga po yung krus, mga sister, mga brother, ano po yung krus na, ganda, no? Mahal po yan. Hindi po. Father, ha? Ito pong imahe po yan ng ating Panginoon. Yan po ay Diyos ng katawang tao. Father, tanong, bakit kailangang magpakahirap ng Diyos para maligtas tayo? Hindi ba mga brother, mga sister, kung ang Diyos kaya niyang likhain ng lahat ng bagay, salita lamang, magkaroon, nangyari. Eh kung gugustuhin ng Diyos, kaya sabihin, maligtas ang tao. Period. Tapos. Bakit kailangang paghirapan ng Diyos? Magpakababa ang Diyos. Ang dahilan, pag nakita niyo po yan sa simbahan, every time kayo pasok sa simbahan, ito'y para sa inyo, brother, sister, anak, ganito kita kamahal. Yan pong images na yan, it reminds you, ganito kita kamahal. God emptied Himself to tell us how much He loves us. Mga magulang, ninong at ninang, no? Kayo po, mga magulang po, mga lola po dito, minsan, ang daling bigyan po ng laruan lang yung bata. Mag-cellphone ka na, para huwag ka makulit. No? Para bang ang daling, yung walang kahirap-hirap, yung solusyon, yung problema, bigyan mo ng solusyon, ng kahirap-hirap. Bigyan mo ng yaya, bigyan mo ng candy, bigyan mo ng pera. Meron po akong isang estudyante dati, no? Mga kabat. Ilang taong ka na, brother? 19. Ikaw? 12. Di mo alam kung ilang 12, 11. Ikaw, ha? Nahuhula ka, ha? 12 o 11? Final answer. Ikaw? 13 ka, sure ka. Ikaw, sister. Ilang taon na si sister? 16. Meron pa bang kabataan dito? Sister, bata ka pa. Ilang taon ka? Okay, no? Meron po akong isang estudyante po sa isang, hindi ko sabihin ko anong school. Yung mga magulang po, graduate po yung kanyang anak. At yung kanyang anak na graduate, bigyan po ng pinakamagandang regalo, sports car. Sana all. Father, sino bang magulang yan, Father? Parang gusto ko makilala yan, ha? Ito po ay isang eskwelahan, banda po sa Manila. No? Ako po dating pong pari po doon sa eskwelahang iyon. No? Yung bata kasi, sabi ng mga magulang, kasi Father, magaling naman yung bata eh. Magaling mag-sports, palakaibigan, at saka second honor. Pwede na. Kaya, yung mga magulang, masaya sa kanya. May kaya yung mga magulang, walang kahirap-hirap, bigyan ng sports car. Sarap. Sarap. Nabaltaan ko po after 6 months, yung bata po namatay. Dati po kasi, nung batang pari po, yung mga Highway sa Ross Boulevard, Mall of Asia, inaayos po yun. At yun po ay tuwid na tuwid. Nakipagkarera. At inaayos po yung lugar na iyon. Sports car, sister. Parang inarangkada. Yung kanyang kasama, meron pong, dahil nga construction site, may truck na tumawid. Hindi na nakapagpreno. Umilalim po yung kotse doon sa truck. Patay po yung bata. Minsan mga magulang, yung pinakamadaling regalo, na pera lang naman yan, kayang-kaya. Akala natin yun na yun. No? Parang ang daling ibigay. Kasi mayaman ka naman eh. Pero yung anak po, yun po yung ikinamatay ng bata. Yung Diyos po, kayang-kaya niyang ibigay ng libre yung kaligtasan. Pero hindi niya binigay. Pinaghirapan po ng Diyos. Kung mahal mo ang iyong girlfriend, kung sino man magiging yung, kung mahal ninyo ang anak, apo ninyo, paghihirapan po ninyo. May mga time, gusto niyang sukuan, tell yourself, pag nagmamahal ka, naghihirapan talaga. Minsan parang nakakapagod ng mahalin yung asawa nyo. Father, pwede ba itong isauli na lang? Kung mahal mo ang isang tao, pinaghihirapan. Tama, sister. Wala na talaga eh. Wala. Touch move, sister eh. Wala kang gagawa doon. Pero po, part po ng pagmamahal, yung self-emptying, sakripisyo. Ganyan kakamahal ng Diyos. Lagi niyong kalimutan,
pag nagmamahal po kayo, paghihirapan niyo po. Kahit na mayaman ka, kaya mong bilhin. Kahit yung anak mo, mahal mo, bili mo yung cellphone na marami, kaya mong gawin yun. Huwag mong gagawin yan, sister. Paghihirapan mo, bigyan mo ng panahon. Ang tawag dyan, kenosis. And every time po, tayo po ay nagbibigay, we self-empty, no? We empty ourselves, may espasyo po, next po yung slide, may espasyo po ang grasya ng Diyos. Huwag yung sabihin na yung sakripisyo ninyo, baliwala. Wala naman ito nangyayari. Ako'y hirap na hirap. Yung mga tao, may mga parish workers ba rito? Mga parish volunteers. Sintas mong kamay, so makita po, mga lektor, commentator, mga volunteers, mga katikista, meron po sa inyo, no? Minsan po mga brother, sister, si father, di kayo pasalamatan. So nakakasama ng loob, si father, wala man lang, meron kaming misa, at sa misa, wala man lang thank you sa mga katikista, sa mga lectors. Minsan, nakakasama ng loob. Pag mga time pong ganun, mga sister, mga brother, isipin ninyo, ito po ay time ng kenosis. You are being emptied para po ang grasya ng Diyos makapasok. Pag may mga time, masakit, na feeling mo, kinukuha yung para sa iyo. Bakit kinuha ng Diyos? Ang sagot, merong inihahandang ibigay ang Diyos sa iyo. Gumagawa siya ng espasyo para matanggap mo. Minsan, yung pinakamalagang bagay na alam mong iyong iyo yun, akin to kinuha ng Diyos. Lord, ba't mo ginawa? Ba't mo kinuha sa akin? Maniwala ka. Kasi po yung bagay na iyon, pumupuno ng espasyo sa buhay mo. May gusto siyang ibigay sa iyo. Ang tawag dyan, kenosis. Self-emptying. Ang grasya para makapasok, kailangan ng espasyo. Next slide po. At ito po yung magandang part. Alam nyo ba na ang kababaang loob ay also panglaban sa mga samang espiritu? Maari bang pakitingnan mo yung katabi mo? Mukha na bang may sapi yan? O tulog lang talaga? Tingnan mo, kung may sapi ito ba? No? Pero ako po bilang batang pare, ako po ay 18 years na po this year na pare. 18 years na po ako. Teenager na po akong pare. Teenager na po. 18 years. Magdedebut na ako. 18 years, no? Ilang ulit na po akong naka-encounter ng sapian. Maraming mga tao po, Father, mga ano lang yan, mga superstition lang yan, Father. Hindi naman uso yan, Father, talaga, no? Father, 2025 na. Wala nang ganyan. Kwento ko po sa inyo, no? Nung ako po ay batang pari po, in fact, bago pang pari po, no? Yung aking pong kapatid, that time, ito po yung mahal na araw, sa probinsya, ay tumawag sa akin. Pag mahal na araw po kasi, ang buong pamilya po namin umuwi ng probinsya. Sa Bicol, may taga Bicol po ba rito? Nako, yan, mga aswang yan. Joke lang po, joke lang po, mga sister, no? Mga taga Bicol, no? Pag may katabi kayong bigla, lumayo kayo ng konti, baka mamaya. Ako yung taga Albay. May taga-Albay? Baka kitabi ako. Albay, no? Mga taga-Bicol. Mga taga-Bicol. At doon po sa Bicol, pag mahal na araw, yung buong angkan umuwi. Mga tito, tita, mga apo, umuwi po lahat yan. Ako po that time, magpapari. So, kailangan ko mag-serve sa seminaryo at sa katedral para po, pag mahal na araw kasi po, kami mga seminarista at mga magpari, kailangan nandun po sa katedral, kasama po yung aming obispo. Yun po yung ginagawa. Pero yung mga kamag-anak po namin, lahat naroon po sa probinsya. Kasama po yung aming lola. That time buhay pa po siya. No? At isang hapon, ito po ay Holy Wednesday. Holy Wednesday. Tumawag po yung kapatid kong babae. Kuya Roy, ano bang gamot sa sapi? Anong gamot sa sapi? Ano, Newsep? Gano'n lang? Papaimin ng tableta? Hindi. Sabi ko, ano nangyari? Yung isa po sa mga pinsa namin, ay sinapian. Paano sinapian? Kuya, tumatayo, walang gamit na kamay. Bali po nagwawala siya po ay pinulasan ng mga tiya ko, ng mga driver po nila, para po ay nagwawala po. Tinihaya po nila, dinapaan lang ganyan, para lang pumayapa. After maya tumigil, pumayapa, pero maya tumatayo po lang mag-isa.
ng walang kamay. Kayo na ang makita ng ganun. Parang horror film yan May mga tito po akong sundalo, pulis, accountant, abogado, doktora. Lahat po andun sila. At nakita po nila. Totoo po ang sapi. Ako rin po, mismo sa simbahan ko po, nung ako po ina-assign sa Makati, Makati na po ito. Mayroon pong babaeng din na po sa akin. At nagwawala po talaga siya at di mapigilan. 4 na lalaki. Naka-live ka ba? Ayoko na nga. Naka-live ka ba, Alex? Ayoko na. Ayoko na magkwento. Sige, ayoko na po. Pero po, kahit anong pigil po nila, no? Joke lang naman po ito, no? Isa po dun sa mga kaibigan po niya ay LGBT, bakla po, no? Bakla, nakapalda pa. Pero nung time na iyon, naging lalaki bigla. Kasi hindi lang mapigilan, nagwawala po talaga. At yun pong may sapi, yung mukha parang kinusot. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang... Pag may katabi ka mukhang kinusot, nako, baka may sapi yan. Huh? Pero po, yun po nangyari sa kanya, no? Mukhang kinusot po yung mukha, no? And alam niyo po, ang tagal ko nakipagsigawan po ng prayers po dito. No? Totoo po ang mga demonyo. Totoo po ang sapi. Katunayan po, in the Archdiocese of Manila, kung saan po kasali po ang Radyo Veritas, and even in Cubao, no? Sa Archdiocese of Manila po, mayroon pong 5 exorcist. No? Nasa Father Sikia po, no? Before, never heard po yung mga, exorcist, pang pelikula lang po yan No? Ngayon po meron. And there was this one diocese in the US, noon pong 2018, mayroon pong report na mayroong kasong 1,700 possession. Nakiuso bigla yung mga demonyo, gusto makiuso din, ano? Totoo po yan. Father, anong kailangan ng demonyo sa kababaang loob? Ano po ang sin ng demonyo? Pride. Pride, chicken. Pride, sister. Pride. Bakit po, no? Kasi po, hindi niya matanggap na ang anak ng Diyos nagkatawang tao. At sobrang effort ni Lord sa mga tao. Yung kanyang inggit, kanyang paniwalang, mas mataas naman kami dyan, mga anghel kami. Bakit yung mga tao? Dapat kami, ang inyong priority. Yung kanyang pride, hindi niya matanggap na ang Diyos nag-effort ng gusto para sa mga tao. At dahil alam ng demonyo, hindi niya kayang sakta ng Diyos. Wala siyang laban sa Diyos. Yung mga mahal ng Diyos, ang kanyang binabawian. Kaya, yung sapi, isa lang po yan. Meron pang isa, it's called oppression. Ito yung mga taong hindi makatulog. O minsan po, parang sunod-sunod po yung malas. Yung parang di mapaliwanag. Bakit ang dami nagkakasakit? Bakit walang trabaho? Ang dami nangyayari, no? Parang may sumpa. No? Ito po ay yung demonyo po, ginugulo po yung buhay natin. Takad niyang, lumayo ka na sa Diyos. Talikuran mo na yung Diyos. Magalit ka na sa Diyos. Kung ang Diyos hindi niya kayang bawian, tayong mga tao, ilalayo niya sa Diyos. Ang Diyos malulungkot. Yan po ang dahilan kung bakit totoo po ang mga sapi, possession. Kaya po, siguro po, ako po ay, lagi ako may suot pong St. Benedict medal. No? Baka meron kayong St. Benedict medal dyan. Ayan. Kung wala pa, bibili kayo sa baba. Nag-sale si Father. Nag-sale si Father. Hindi po. Pero totoo po, ano? Yung mga sacramentals po, no? Holy water and po, even po yung exorcised salt, makakatulong. Punta kayo sa parokya po ninyo, you ask the priest, pag alam niyo sa bahay ninyo may something, makakatulong po yan. No? Pero po, dahil po sa kayabangan ng demonyo, nalayo siya sa Diyos. Pag ang tao po ay yumayabang, naging best friend mo ang demonyo. Close kayo. At malamang sa hindi, ang demonyo, nasa bahay ninyo, pakapi-kapi lang. Close kayo eh. Kaya po, ingat po kayo. Pagramdam mong medyo yung yabang mo na rin na, baka po, best friend, tropa, barkada na kayo ng demonyo. Ingat po kayo. Your pride
brings you closer to the devil and away from the Lord. Ang halimbawa ng Panginoon, kenosis, nagpakumbaba. Ang halimbawa ng demonyo, siya po ay talaga namang nagpapakataas. You deserve more. Lord, nagpipray ako. Bakit ito yung binigay mo sa akin? Nakakasama ka ng loob. Para bang karapatan mo tumanggap ng blessing. Para bang iyong karapatang mag-demand kay Lord. Lord, nagpray ako ng 5 ulit. Ngayon ha, nagrosaryo ako araw-araw. Ako'y nakapagsimba araw-araw ng mintis. May utang ka sa akin. Sabi ni Lord, talaga? Nagkautang pa ako sa'yo. Sa kayabangan po ng tao, ang tawag dyan ay entitled. May mga tao, di ba? Mga tao sa kalsada, yayabang, entitled. Pero madalas tayo mga Katoliko, entitled. Feeling mo, karapatan mo ang tumanggap ng blessing. Dapat, Lord, huwag kang tumanggi. Lumuhod ako ng 5 oras dito. May utang ka sa akin. Bibigay mo yung hiningi ko sa iyo. Nagnobina ako, 9 days straight. Nakaluhod, padi pa ako. Matindi yung utang mo sa akin, Lord. Para bang walang choice si Lord. Parang hindi yung awa ang iyong hiningi kay Lord, kung hindi, karapatan mo. Kayabangan po ang tawag dyan. Kaya nga tawag ay grasya. It is given freely. Libreng bigay ng Diyos sa iyo. Kasi alam ng Diyos, kailangan mo. Pero minsan tayo mga tao, feeling mo dahil sa iyong effort, sa iyong pagluhod, paggawa ng mabuti, you deserve, you merit it. Para bang yung effort ay sapat na para mailigtas mo yung sarili. Hindi po. When you believe yung effort mo ay sapat para maligtas ka at tumanggap ng grasya, pride po ang tawag dyan. Buti kong fried chicken lang. Pero pride na kayabangan. At yan po ay close sa demonyo. Ingat po kayo, mga kapanalig. Kung kaya po, huling-huli, mga brother, just to wrap up, Father, ang dami mong sinabi, Father, na iinip na kami. No? Ito po yung importanteng, huwag niyong kakalimutan po, mga sister, mga brothers. No? Ano ang turo o katekismo ng simbahan tungkol sa kababaang loob? Ito na po yung doktrina po ng simbahan natin. Ano ba yung ating pinanghawakan? Una po, brother, ito po ang kababaang loob ay reality check ng pagiging tao. Tao ka. At ang tao, nakadepende po sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, madalas po, may mga tao na ang feeling Diyos, nagdiyo-Diyos-Diyosan. Ako ang sentro ng mundo, ang lahat ng gusto ko, ibibigay ninyo. Sentro ng mundo, grabe. Ako ang sentro ng mundo, ang lahat ng gusto ko, ibibigay nyo. At ang mga tao pong feeling nila ay Diyos sila, no? Gumagawa ng sariling batas. At hindi po ang batas ng Diyos ang susunod. Ditin ko po yan, ano? Ditin ko po yun. May mga tao po ng Diyos-Diyosan, ang feeling nila, yung batas nila, ang pwedeng masunod. Ilan po sa atin dito siguro, minsan yung mga time na nag-Diyos-Diyosan, naalala ko po, may nareklamo sa akin. Sabi, Father, buti pa si Lord. May 10 utos lang. Yung asawa ko, ang dami. Ang daming unli, yung asawa ko. No? Minsan totoo po yun. Tayong mga tao gumagawa ng sariling utos. Para bang kailangan tayo ang masunod, feeling mo hindi ka tao, nagdiyos-diyosan ka. Kaya po ang kababaang loob, it puts you where we belong. Tayo po ay nilikha, hindi po tayo Diyos. Tayo po ay umaasa, nagitiwala sa Diyos. Ang kababaang loob, you admit, ito lang ang kaya ko. No? Pangalawa po, ito ay pagtanggap ng ating pag-asa sa Diyos. Wala pong effort ang tao na sasalba sa kanyang sarili. Everything is grace. Pagsabi nga po yun, everything is grace. Ang lahat po ay grasya ng Diyos.
Walang bagay na tinanggap ka. Ngayon, yung trabaho mo, kalusugan mo, yung buhay mo, yung lakas mo, lahat yan, grasya ng Diyos. Huwag mong sabihin, karapatan ko ito dahil ako'y nagpakabuti. Hindi po. Yan po ay dahil awa at grasya po ng Diyos. Kung kaya po, ang pag-humble po, ang pagpapakumbaba, ito ay pagtanggap, no? Ito po ay pag-asa, pagkatiwala na Diyos ang bahala sa atin. Napakagandang isipin, no? Ano mang bagay po ang pagdadaanan mo ngayon, mga minamahal na kapatid, no? May problema ka, may sakit ka, kulang po ang pera mo, merong gulo sa iyong pamilya, o may inisip kang mabigat ngayong mga sandaling ito. Pag alam mong ikaw ay nilalang ng Diyos, nagpapakumbaba ka, masarap sabihin na, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. Lord, ikaw na ang bahala sa amin. At ikatlo po, sa ang kababaang loob, ito po ang pundasyon ng panalangin. Ito yung, you can never pray, let me underline and emphasize that. Mga kapatid, you can never pray without humility. Ang tao pong mayabang, your prayer is not genuine. If you're going to remember, sa Biblia po, meron po eksena po doon, no? Isang Pariseo at isang publikano na nanalangin sa templo. Yun pong Pariseo, ang kanyang panalangin, Lord, buti na lang, hindi mo ako ginawang salbahe gaya ng mga taong ito. Buti na lang, hindi ako makasalanan. Buti na lang, ako'y nakapag-ayuno. Yung lahat ng mabuti ginagawa ko. Itong mga taong ito, masamang mga tao ito eh. Pero yung publikano, ang kanyang sabi, Lord, ako'y isang makasalanan. Kaawaan niyo ako. Ang sabi ni Jesus, tingin niyo, kanino natuwa ang Diyos? Sa publikano nagpapakumbaba. At ganoon sa atin, minsan, ang hirap tulungan ng mga taong humihingi ng tulong sa iyo, mayabang pa. Alam mo, mayaman kami dati, pero syempre, medyo kulang ako ngayon sa pera. Pautang naman. Matapos magyabang ka sa akin, mangungutang ka lang pala. Ang hirap tulungan ng mga taong mayabang. I am sure, sa inyo pong pamilya, sa inyo pong komunidad, may mga tao pong mayabang, humingi ng tulong, minsan ang hirap tulungan. Kasi mayabang. Ang Diyos, siguro, nahihirapan ng Diyos tulungan tayo kasi mayabang po tayo. Kaya nga, ang pundasyon ng panalangin ay kababaang loob. Ikaapat, nabanggit ko po, ang kababaang loob, ang lunas sa lason ng pagmamataas. Every time we are full of pride, ito po ay lason. No? Ito po ay lason. Lumalaki yung ulo mo hanggang pumutok yan. Lumalaki yung ulo mo, puno po ng hangin. And para wag mangyari yan, no? Wag pumutok yung ulo mo dahil po sobrang yabang, ang lunas po diyan ay kababaang loob. At huling-huli po, mga minamahal na kapanalig, ang daan tungo sa kapayapaan. Ito po yung nabanggit ni Pope Leo. Mga kapatid, pansinin niyo po ito. Yung lugar po kung saan ang daming taong mayabang, magulo. Ang sabi ni Pope Leo, ang dahilan po ng gera ngayon sa Middle East, may mga taong mayabang. Ayaw makinig. Walang pagdamay sa kapwa. Walang kenosis. Ang gusto lang, kung ano yung gusto ko, kung ano yung mabuti sa bayan namin. Yun lang. Wala kayong pakialam sa inyo. Kaya po, may gulo. Ang lugar na maraming mayabang, walang kapayapaan. Ang bahay ninyo, kung meron pong mayabang dyan, hirap po ang kapayapaan. Kung kayo mismo sa inyong sarili, mayabang kayo, wala po kayong kapayapaan. Hindi makapasok ang grasya ng Diyos. Gusto kang tulungan ng Diyos. Pero dahil walang espasyo sa yabang natin, hindi o walang magawa po ang Diyos. Ang daan tungo sa kapayapaan. We pray for peace. Peace is possible when there is humility. Kaya, babalik po ako dun sa unang tanong ko. Uso pa ba ang kababaang loob? Opo. Kailangan natin ang kababaang loob. Ngayong panahon na ito, na ang tao puro mayabang, na parang pakitang gilas, no? Minsan nga po, tatawa ko, itong mga batang ito, minsan kayo po, nagpo-post sa Facebook,
Yung pinakamagandang lugar na puntahan ninyo, na Boracay, Bohol. Para bang, magandang buhay ko. Thank you, Lord, may bago akong kotse, may bago akong Fortuner. No? Parang, wow. No? Minsan, totoo naman, they want to express their love, their gratitude, Lord, for the blessing. Pero minsan hindi eh. May kasamang yabang eh. Alam mo na, iniyayabang yung kanyang bagong kotse, yung kanyang bagong bahay, at yung magandang lugar na napuntahan niya. Nakakalungkot minsan na yung ating mga simpleng bagay na pagyayabang ay nariyan without knowing yung kayabangan natin, mabigat po ang epekto. Opo, hindi lang uso ang kabaang loob. Kailangan po ito. Kung kayo po ay humihingi ng grasya sa Diyos, ang unang-unang kailangan gawin, kenosis. Kababaang loob. Kailangang tanggalin ang kayabangan at kasalanan nang sa gayon may puwang ang biyaya at grasya ng Diyos. Ulitin ko po, kung may kailangan kayong very special intention sa Diyos, biyaya ang hiningi sa Diyos, itry nyo po, mangumpisal kayo. And then, mag-pray kay Lord, handa na po ang aking kaluluwa, ang aking sarili, yung biyaya po sanang kailangan ko, ipagkaloob nyo po. At malay ninyo, sa tamang paraan, tamang panahon, bibigay ng Diyos. Kasi, may espasyo at walang kayabangan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. At sumainyo ang katotohanan. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na kapanalig.